kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Kasunod ng pagpositibo sa enterovirus ng dalawang bata, DOH, pinababantayan na ang ilang daycare at paaralan malapit sa mga ospital na may kasong foot, hand, and mouth disease. Dahil sa pagdami ng mga nadedengge, mga ospital, pinaalalahan ang magbukas ng muli ng Dengue Express Lanes. Pilipinas, makakaasa pa ba sa International Court para matigil ng makailang beses umanong pangimasok ng China sa ating teritoryo? Jeep na umano'y nakikipagkarera sa iba pang jeep. Bumangga sa kotse sa Pasig. 5 sugatan. Kasambahay na naiwang mag-isa sa bahay ng ilibing ang yumaong amo. Bantay sa lakay pala. Dating PAGCOR Chairman Efraim Henwino, sinampahan ng reklamong graft at plunder dahil sa kontrata sa pagkamahal-mahal na kape umano sa PAGCOR. Tiniming nga ba sa zona ng Pangulo? Sa Zamboanga City, bata, ikinwento ang nasaksihang karumal-dumal na pagpatay at panununog pa sa 2 batang kasama. Huli cam na naman! Trailer truck na aksidente sa SLEX at bisikleta, sumemplang at muntik pang masagasaan. Sa New York, batang babae, nahulog mula sa 3 palapag ng gusali, mabutit nasalo. Dating NBA superstar Dennis Rodman, handa na bang makipagayos sa amang nakabase sa Pampanga? Kapatid sa ama, nagdaramdam daw sa kanyang kuya. Pagkaharap sa piskalya ni Amalia Fuentes at nang inihabla niya ng libel na si Annabel Rama na udlot. At fan ni Justin Bieber na nakalusot sa security at ayaw lubayan ng idolo. Binitbit palayo ng entablado. Magandang gabi po. Kasunod ng pagpositibo ng 2 bata dito sa Pilipinas sa enterovirus. Pinababantayan na ng Department of Health ang mga daycare center at paaralan na malapit sa mga ospital na may kaso ng hand, foot, and mouth disease. Pero muling paglilinaw ng DOH, hindi ito ang nakamamatay na strain o uri ng enterovirus na kumitil sa buhay ng mahigit 40 bata sa bansang Cambodia. Gayunpaman, binabantayan ng mga eksperto ang mga kaso sa naturang bansa. Posible raw na ito yung bagong polio. Polio na inabot ng ilang taon bago tuluyang nasugpo dito sa Pilipinas. Nakatutok si Map Gonzales. Naibalita sa buong mundo ang pagkamatay ng mahigit 60 bata sa Cambodia dahil sa enterovirus 71 o EV71. Ito ang strain ng nakamamatay na uri ng hand, foot, and mouth disease. Ngayon, tinagurian na ito ng ating Department of Health bilang bagong polio. Na-eradicate na natin yung polio, and just like polio, they're found in our intestines. Sila na nasished sa dumi natin. Easily spreads from hand to mouth. Gaya ng polio, utak ang inaatake ng EV71. Maaari itong magdulot ng muscle twitching, seizures o konvulsyon at pagkaparalisa. Karaniwang naapektuhan nito ang mga bata edad 5 pababa. Ngunit maaaring masalin sa mga matatanda, lalo na kung hindi malinis sa katawan. Dito sa Pilipinas, 2 batang may hand, foot, and mouth disease ang nagpositibo sa enterovirus. Pero hindi raw ito ang mabagsik na enterovirus 71 mula sa Cambodia, kaya hindi raw dapat maalarma ang publiko. Because they've recovered, unlikely na enterovirus 71 yon. Kaya lang, because nag-test na sila, hindi namin pwedeng i-dismiss na hindi siya enterovirus 71. Kasi alam naman namin na meron ding enterovirus 71 associated HFMD na mild. Tinitingnan rin ng DOH kung nag-mutate o ang pagbabago ng genetic structure ng virus ang naging dahilan kung bakit nakamamatay ang partikular na strain na ito ng enterovirus. Kailangan makita natin sa laboratory
kung may evidence ng mutation. Kasi sa ngayon, ang pinaniniwalaan sa EV71, depende kung gaano karaming virus ang nakuha ng bata. We are also going to monitor daycare centers, schools, because these are the settings where outbreaks of hand, foot, and mouth disease have been known to occur in the past. Wala pang gamot o bakuna para sa EV71, kaya paalala ng DOH na ugaliing maghugas ng kamay dahil sa ganitong paraan karaniwan na ipapasa ang mga virus, lalo na sa mga bata na mabilis maapektuhan ng sakit. Ang Malacanang, ipinag-utos ang patuloy na monitoring sa airports para hindi makapasok sa bansa ang enterovirus 71. So far wala pa naman tayong incident ng enterovirus coming from abroad. The DOH is prepared. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. At wala nga daw pong dapat ikabahala ang publiko dahil dati nang nakapagtala ng kaso ng enterovirus sa bansa. Ayon po yan sa DOH. Ang paalala nila, ugaliing maghugas ng kamay para makaiwas sa enterovirus. Nakatutok si Dante Perello. Ngayong araw pa lang darating ang reagent o primer na gagamitin para matukoy kung anong klaseng strain ng enterovirus ang tumama sa dalawang bata na nagpositibo sa naturang virus. Ayon sa naunang pagsusuri ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa Alabang. Pero ngayon pa lang, sinabi ng RITM na tsak nilang hindi ang nakamamatay na enterovirus 71 strain mula sa Cambodia ang tumama sa mga bata. The two specimens were positive for pan-enterovirus screening, which means this test is a broad screening test for detecting different types of enteroviruses. Paglilinaw muli ng DOH, hindi na bago ang enterovirus sa bansa. Dati na raw may mga naitalang kaso pero mild form lang. Wala pa raw naitala ang DOH na may kasamang encephalitis o pamamaga ng utak at paralysis tulad ng polio sa mga naunang kaso ng enterovirus dito sa atin. We've had several cases before, even confirmed in our laboratory. And many of these are not severe, many of these are mild. Wala pang bakuna kontra sa enterovirus na naipapasa sa pamamagitan ng laway, dumi ng pasyente at fluid blisters. Kaya dapat daw ugaliing maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng palikuran para makaiwas sa sakit. Wala rin daw dapat ikabahala ang publiko. Nakaalerto at kumikilos daw ang DOH kasama ang World Health Organization o WHO. Kasama na raw sa proyekto ang paggamit ng text-based reporting. A child will have 2 or 3 days of fever, okay? And then lesions will appear. These are mouth sores, okay? And you may call it hair pangina if you wish. But if there are lesions in the hands, feet, and mouth, that's why you call it hand, foot, and mouth. Mahalaga raw ito para alam agad ng mga medical teams kung saan pupunta at anong gamot ang mahalagang dalhin. Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Dahil daw sa pakikialam ng isang opisyal na barangay, nakakalaya ngayon at hindi na matunto ng sospek sa panggagahasa sa kanyang sariling pamangkin. Si June Veneracion, Naka-Alerto 24. Nagsimula raw noong nakarang buwan ang kalbaryo ng 14 na taong gulang na biktima. 3 beses daw siyang ginahasa ng sarili niyang tiyuhin sa kanilang lugar sa Maynila. Nangyari raw nung nakainom at nasa impluwensya ng droga ang tiyuhin. Hinahalta kahit pumipiglas ako. Masakit po, iyak ako nang iyak. Lumabas sa medical examination sa batang biktima na may indikasyon na nagkaroon ito ng penetration trauma sa pribadong parte ng kanyang katawan. Nakitaan din daw ito ng suicidal tendency, kaya kailangan patignan sa child psychiatrist. Naaresto na nung linggo ang suspect, pero nakialam daw ang isang chairman ng barangay, kaya nakalaya ito. Ang suspect ay manugang daw ng executive officer ng barangay. Sabi na, aareglo na dahil magkakamag-anak lang daw po kami. Sumagot po ako kay chairman. Chairman, hindi po ito away. Pinasus po binabi yung anak ko. Ni-rape po. Kaya gusto ko po, sinabi ko sa harap nila na gusto kong makulong yan. Bakit po pinakawalan pa nila? Nagtatago at hindi na raw mahagilap ngayon ng suspect. Sabi ng Manila Social Welfare Department, kung hindi daw nakialam ang barangay chairman, nasa loob daw sana ng kulungan ngayon ng suspect. Kaya pananagutin daw nila sa batas ang opisyal ng barangay. We will file criminal at the same time administrative charges laban sa barangay chairman, sa piskalya at sa ombudsman.
Giit naman ng barangay chairman, hindi niya inareglo ang kaso. Pinakawalan daw ang suspect dahil iba naman ay tinuro ng biktima na nanggahasa sa kanya. Hindi niya raw maintindihan kung bakit nagbago na ngayon ang kwento. Kung ang sabi po ni Jay De La Puente, ihahabla ko sa ombudsman, wala namang problema po sa akin. Basta ako, ang sasabihin ko lang po, yung katotohanan. Yung katotohanan, kung ano po ang ginawa namin sa bata. Kung hindi namin tinable ang bata. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Natagpuan sa isang bakanting lote sa Fairview sa Quezon City ang bangkay ng isang babaeng sinaksak at ginilitan pa. Nakatutok si Marisol Abduraman. May dalawang saksak sa tagiliran. Ginilitan pa ang babae na tagpuan kanina sa isang bakanting lote sa barangay Pasong Putik, Fairview, Quezon City. Tila galit na galit ang gumawa ng krimen. Pasado 7:00 ng umaga nang itawag sa barangay ng concerned citizens ang nakitang bangkay. Sa sidewalk, bakas pa ang dugo ng biktima pero sa damuhan na nakita ang kanyang katawan. Hindi pa rin ito nakikilala sa ngayon dahil walang pagkakakilanlan o ID. Medyo madilim kasi po yung area, ma'am, at saka medyo madamo. Yung isang problema doon, yung street light yata, ma'am, medyo wala yata kagabi pero medyo madilim. Paniwala ng pulisya, itinapon lang doon ang biktima. Pinag-usapan nga namin dito kung talagang tapon ba o doon nangyari. Ang assessment niya doon tinapon. Ayon sa barangay, hindi ito ang unang pagkakataon na may salvage victims sa kanilang lugar. Dahil sa pangyayari, dadalasan na raw nila ang pagpapatrolya. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras.